Network Entertainment. Hello! Wacky-do! Yan! Ginawa na niya agad. Let's fucking go! Ito yung spelling niya. W-A-C-K-Y-D-E-E-D-O-O. Hindi. DE ba? Oo. Hindi, gusto namin DI eh. Di nga, D-do. Ayaw mo na lagyan ng H, W-H. Tapos silent N siya sa gitna. Tapos di nila alam yung meaning sa Pangasinan Red. Silent Clay? Yung meaning ng Wacky dito sa Pangasinan. I'm in pain. may dark meaning. Kung nanonood kayo ng video, nakita niyo may guest kami. Dito si Hello. Yeah. 4/Carlo. Baka masabi namin na Carlo yung pangalan Okay lang, niya. Carlo, Wala- better known as Quattro, better known as your girlfriend's favorite wrestler. Yes. Ayun na. Sabihin mo, The sabihin mo. reflection of perfection. The unstoppable papable. So, sa mga taong nakita na, uy, baka general topic episode to. Hindi! It's gonna be a wrestling episode, bitch. WrestleMania episode. Nagwawala na yung mga tech Hello. namin. Incel intensifies. Yes, Hello. andito si Quattro from PWR dati and FPW ngayon. Former PWR champion. Hell Nakalaban, yeah. nakalaban niya si Jeff Cobb. Yeah, puta, yun ang credentials, pare. Binato siya ni Jeff Cobb ng malayo. Malaki. Oo. Tinanggap mo ba yung reverse power slam niya? Yung ano. Yun. Nag-ano ka ba? Tour of the Islands ka ba? Oo. Ang puta, awesome. solid. Greatest hits, yung greatest hits niya. Lahat nga ng signature, no? Pati moonsault, di ba? Moonsault. Super flex. Ano masakit? Yung Snap German. Yun yung Na ano ka? pinakamasakit. Nabago ka? Di naman. Pero walang Kasalanan way mo yun. to... Kasalanan mo yun. Hindi. Actually, sinabi niya, just tuck your chin eh. Ganun. Tapos, sobrang bilis eh. Parang... Mabilis talaga. Kahit Na-whiplash na ka. hindi tumama, kahit na sobrang secured nung neck ko, syempre may Pero may isa kang dive doon sa match na yun na halatang mas pinarioritize yung protektahan ka kaysa mag-sensei. okay. Dapat binitawan na lang niya. Sabi ko parang bait naman ito. Oo nga eh. Siguro ayaw niya Ayaw niya makapatay na. makapatay na tao. Pero nung na-hype na siya, initsa niya na solid. Pero nung nag-dive ka, may padding ba yung ground? Wala kaming budget nun. Nakakatakot. Alam mo kasi, pag hindi kasi tama yung padding na nabili mo, baka makatakapilo ka pa eh. Kasi di ba malambot yun? Ganun. Kaya, mas better off na mag-concrete ka na lang kaysa yung makabili lang kami ng mumurahing padding na hindi namin... yung sa playground? Actually, okay din yun kung maganda yung... Kung maganda yung density, may density yun eh. Pero kung hindi, huwag na. Di ba? Mas Okay. maganda na sa concrete. Huwag ka na lang mag-bump. Itong mga to dati, mga ano kayo, baliw kayo dati, no? Hindi, wala. Parang kailangan mo gumawa ng something para mapansin ka eh. Oo. So, Kamusta naman yung binalibag ka in front of... madaming tao yun. Mga halos 1,000 yung halos attendance. 1,000 ba? Mga ganun. Pag ni-round up mo, siguro 650 to 1. Hindi, pero mataas. Yun ang 800 pinakamalaking local wrestling, bro. 800, mga Until ganun now, sabihin I natin. think. Oo. Hindi, ang Dina-WWE paying ba yung numbers? Ang alam ko, ang paying attendance, umabot 700. Tapos, may guest list siguro mga about 100 na guests. So, mga ganun, 800 yung mga tao nandun. Hindi na masama. Sana maulit yun, no? Yung ganung klase. Well, yun yung tinatry namin gawin sa FPW. May show kami Sunday, pero hindi pala, tapos na pala yun. Kasi next week pa ito. Pero follow niyo yung page namin at Phil Pro Wrestling across all social media platforms. Comment rin kayo kung gaano kaangas yung show na yun, baby boys. Oo nga, manood ka ba? Oh. Nanood ka ba? Sorry, hindi pa tapos na eh. Tapos na yun eh. Nanood ka ba? ako, Nandun ka ba talaga? Nanonood ako. Minsan kasi si Andre nagpapaguest list, di pupunta eh. Parati never ako isang beses lang. Tapos pagkatapos nun, on the day of, hindi ako nagpa-early bird. Hindi, share ko lang Medyo tumaas ng ilang tiers yung respeto kay Andre. Kasi Bakit? What the ilang fuck? tiers lang naman. Sabi Sabi ko, pupunta ka ba sa Sunday? Sabi, hindi ka pa naka-guest list? Hindi, lagi daw siya nagbabayad, bro. Parati. Isang beses lang ako nagpa-guest list. Tangina. Hindi ko alam, Hindi ko alam. Tangina. Hindi ako yung nagmamanage ng guest list. Tangina. List Alam mo, it's one thing na hindi ka nagbabayad eh. Pero it's another thing na sinasabi mo sa mga tao nagbabayad ka. Hirapan lang mo ka nito. Parang one time lang siya nagbayad. Baliktad. 2 times daw, 2 times. Two times. times. Sige, fine. Full price. Full price. Hindi pa early bird. Si Chino Liao, minsan nagbe-message, andun na sila sa nakapila na siya. Red, pwede ba early bird bayaran ko? Tangina mo, dalawa kang McDo. Ina ka, ayaw mo bayaran yung end. Dadagdag ka na ng 250. Huwag ka na lang kaya kumain ng extra 6-piece nuggets mo. Shout out sa'yo, Chino Liao. Shoutout Chino ng Wrestling Red Podcast Ball. at Pangit nung ano ko.
class clown. Bakit yung Chinolaw impression? Wala. Pag gusto mo mag-Chinolaw impression, tangkupal nito pero sige. Isipin mo na lang marami kang kinakain. Tapos magsalita. Di ba ganun? Para may Jolen sa bibig mo tapos Ayan, Jolen sa bibig. Yun ang pinakamaganda. Sasabihin ko na sana yun in a different vernacular pero okay. Okay. OBB wala OBB pa. na ba tayo? Wala pa. Walang kwenta tong episode na to. Bakit? Pag-uusapan natin the grandest stage of them all, the showcase of immortals, the global phenomenon, and the biggest WrestleMania ever live sa Philadelphia, WrestleMania 40, kung saan nangyari ang 2 biggest main events of all time ng WrestleMania. Hindi ko alam kung ano yung scale to do it. The de facto start of the Paul Levesque era. Okay. And pag-usapan natin yan right after the very unnecessary OBB. And we're back. Hindi tayo. Gusto ko lang gawin. Nagka-clap start kami for audio tapos sinachop ni Quattro si Gusto ko lang gawin. Di nakita. We're back, pare. So, WrestleMania. Sa wakas, pare, natapos na yung story ng Authors of Pain. That was para sa akin, hindi nakatulong. Hindi ko alam kung sadya yun. Pero yung ladder match, tsaka yung Chicago Street Fight na match, isang camera lang ginamit nila. Hindi ko alam kung experiment siya na it's probably an experiment. Baka sinasabi nila, okay, pag nakakuha tayo ng good feedback dito, baka it's something that they offer na. Kasi sa NBA League Pass, ganun eh. May pwede kang pumili ng camera. Tapos pwede kang pumili na parang arena mode na. As a viewer. Okay. Parang ganun. So, ewan ko lang kung experiment yun. Pero ako hindi ako natuwa. Ako din eh. Kasi yun yung advantage ko, hindi na nga ako nakanood ng live. Tapos puta parang live pa. Ano ba yan? Wala ka pa nakuhang perks. Alam mo yan, di ba? Pinagtrabaho ka pa, no? Pinagtrabaho ka pa. Dapat nakaganyan ka lang Tapos papipindot-pindotin ka pa. Camera 4. Totoo. Hindi ka pwedeng pumili. As in, hindi ka makapili. As in hardcam lang. Akala ko pwede pumili. Nung sa League Pass, pwede ka pumili. Sa League Pass, pwede ka pumili ng iba-ibang broadcast. Tapos pwede kang pumili ng camera angle. So may camera angle doon na parang audience mode. Parang facecam sa mga K-pop. Parang ganun. Tapat mo lang kay Dayon. Tapat. Parang ganun. Bala ko sila mag-ending fairy pagkatapos ng siningit ulit. Ito yung K-pop sing it moment. Si Carla pala yung nag-edit ng clips namin sa bago matulog. Tapos yung mga magaganda halatang siya yung nag-clip nung yung K-pop eh. Oo. Tinigasan ako nun eh. Wala kwenta. Okay, so ito kasi yung pinag-uusapan namin before the show starts. So itong WrestleMania na to, maganda siya. I think sobrang saya ng mga tao kasi maganda yung ending. Really parating maganda yung ending. And malaking bagay ang main event sa lahat ng WrestleMania. And when I say main event, hindi yung consolation prize na, main event ko rin, pero nasa unahan ka ng match. Yung totoong main event, yung dulo. Okay. Yung dulo ng night 2. Kasi may ganun di ba? May binil sila before quadruple main event. Parang okay, Vince McMahon versus ano. Ito yung WrestleMania na si CM Punk versus Undertaker. Tinatawag nila na main event yan eh. CM Punk, Undertaker, ganun. It's not a main event. Nasa dulo ang main event. Yes. So, but we might argue nga yung real event, yung dulo ng night 2 eh. Kung gusto natin kasi night 1, night 2. Teka, pag sinabi mong co-main event, hindi pa rin eh, no? Kung sino pa rin talaga yung ang dulo. UFC parang siya yung nagpauso ng term na yun. Parang yun yung the one before main event eh, yung co-main event. Pero ang weird kasi most cards, lalo pag ganito kalaki, meron din yung tinatawag na popcorn match yung silver break, diba? So paano mo tatawagin co-main event yun? Hindi yun Hindi nga. Kasi usually pag co-main event tsaka main event, may segment na mahaba sa gitna eh. Like may papasalamat sa Triple H or... So yun na yung popcorn match? Yun yung CR talaga. Kung kailangan mo mag-CR. Dati, hindi na ngayon yung mga women's match, yung mga CR, yung mga bra and... Ako never ko inisip yun. Ako inisip ko. Solid. Bra and panties match talaga as a teenager, siniskip mo yun? Tangina dude. Ito. Ibang CR match ata sa'yo. Oo nga eh. Hindi ako... Baka nag-judge ako. Hindi ko sinasabing hindi ako creep. Pero kaya ayoko yung mga ganyan sa wrestling. May porn na para dun eh.
Sa wrestling, gusto ko lang makita na upakan, hindi yung lovely ladies na naghuhubaran. Diba? Ako wala naman. No, medyo... Maliban lang kay Stacy Keibler, pare. The Duchess of Dudleyville, pare. Gusto ko na yung pinaka-incel yung nagde-defend sa mga... sa Women's Revolution. Ang sama nung nagtatayo ng bandera. Parang hindi ka nila gustong alay. Ito, Red. Kilala mo ba yung banda nung nag-intro kay Rhea Ripley? Hindi. Actually nga, akala ko noong una, si Rhea Ripley yun. Gulat ako. Hindi ba siya yun? Hindi. May Motionless in White, pare. Sila yung Magaling. kumanta ng intro niya eh. Ganun ba? Yung, this is my fruit salad. Ito. Nagugustuhan mo ba pag gumigest yung mga banda? Depende. Ako wala pa. Isang beses pa lang yata ako. May nagustuhan nagustuhan na. mo. Sino? Motorhead. Para kay Yung Triple H. lasing si Lemmy. Lasing si Lemmy. Nakalimutan yung lyrics. Nakalimutan yung lyrics niya. Hindi ko rin naman yung lyrics eh. Wala naman may alam na lyrics. Tapos wala na sa timing. Ganun ba? Timing yung Solid. Ako, para sa akin, epic yun. Tapos, pangalawa na siguro si Kid Rock. Yung kay Undertaker? Hindi ko alam kung 18 o 19 yun. Number 1 ko yun. Yung tumugtog yung Limp Bizkit, tapos lumabas siya. Tapos may mga dancers pa sa loob. Oo, yung dance yeah. nun. Dude, ang angas nun. Kasi ginagamit niya talaga na theme yun eh. Yeah, okay. Pero may mga iba na sobrang weird. Like, yung banda ng kumanta ng Cult of Personality, sobrang they stack the joint. Sobrang pangit eh. Okay. How about nung in-intro ni Snoop Dogg si Sasha Banks? That was cool. Astig din yun. Okay lang. Pero grabe, every WrestleMania na Snoop Dogg. Asawa na eh. Naasawa na, hindi na special. Alam mo yun. Pero ang problema dun sa mga band appearances, para siyang yung... Hindi mo in-expect. Hindi, para siyang yung US anthem na you're only gonna fuck it up or sakto lang. Ang hirap nung... Mahirap yan. yung acoustics. Wow! Hindi ko lang sure kung sinong nagde-decide nun. Like, pinipili ko na rin. Yung kay Jey Uso, si Lil Wayne nandun. Sinabi ba nila na, tropa kami ni Lil Wayne, sama siya. Or, andito si Lil Wayne, kaninong superstar natin isasama to? Parang may Lil Wayne tayo eh. Sige, bigay mo kay Jey Uso, may sarap, diba? Ang weird eh. Si Chad Gable, fan ni Lil Wayne. Ang weird eh, kasi nung lumabas siya, di ba parang, it's just me, Us. Di ba ganun yung music niya. Tapos tinatry siyang i-second ni Lil Wayne na, it's just you. Saka hindi niya kanta yun, no? Hindi niya kanta yun. Oo nga eh. Alamo. Depende talaga kung kanta nila maganda. Depende talaga. Like yung Dudley Boys, nakalimutan ko nung WrestleMania, tinugtugan sila ng Saliva. Ulul? Oo. Tapos yun. Naalala ko yun. Or nakita ko yung clip recently. Tapos sumasayaw si Stacy Keibler, the Duchess. Sabi na doon papunta eh. Sabi na eh. Okay, so undercard, parang dalawang match lang yung nagustuhan ko undercard na nag-stand out. Really? Come on, dude. Ang aas rin ng undercard. Like yung Sammy Gunther. Really good? Really good, but not really. Hindi siya kasing ganda ng Drew Sheamus. Ang dami nagsasabi, daw yung match of the night eh. Hindi. Maganda lang yung finish nun. Nilabas lang yung indie finisher niya. Yung brainbuster sa corner. Para lang masaya mo sa mga nainis ako sa comment section ng mga tao dun. Yung mga ibang tao na nagsasabi, I thought it was a botch. Yun ang malala doon. Yun ang malala. So, yung ibang tao, kinokorek siya. No, hindi. Google mo, lyrics, ano yun, tawag dun. El Generico move? Yun yung move niya as El Generico. Kung tunay na El Generico fan ka, sasabihin mo, yun lore. Which is namatay siya defending the orphans. Okay? Nacho Libre. So, kung sasabihin na si El Generico yung Sami Zayn, diba? Maniwala kayo. Nagsuot din ba siya ng stretchy pants in his room for fun? Hindi ko alam kung... Pero ang maganda, malinis yung paggagawa ng ano. Ang maangas lang dun is, sobrang out of formula yung match na yun. Wala nga Blue Thunder Bomb eh. Walang Blue Thunder Bomb. So parang ewan ko by design na gumawa siyang squash. Tapos puta nagwala lang siya ng yun yung parang dinaan sa selling na House of Fire comeback na nakita ko buong buhay ko. Ang wild eh. Nagwala lang siya sa gitna na, nagwala yung mga tao. Yes. Tapos hell of a kick, brain bust, tapos dalawang hell of a kick. So hindi naman buried si Gunter para sa akin. Hindi. Tsaka in-underestimate din ni Gunter si Sami Zayn. Parang ganun yung dating dun eh.
Natatawa ako kay Red doon sa WrestleMania na yun. Like, kasi pinanood namin yung Night 2, Seth Rollins versus Drew McIntyre. Tapos nabuburat na sige, mag-kick-outan kayo sa finisher nyo. Simula pa lang, nakakaburat eh. Huwag niyong i-protect, putang ina. Putang ina nyo, yung dalawang finisher niya na napakaganda. Sige, kick-outan nyo lahat. Mga Pero sabi gago. ko kay Red, it's WrestleMania eh. May buff. May buff nga. May extra smack. May extra SmackDown icon lahat. Like parang First move Claymore eh. Oo nga. Tangina eh. Plus 2 kick out. Puta, grabe. Sobrang, ako hindi ko nagustuhan yung match na yun. Yung Seth Drew. Tangina, seryoso ka? Hindi ko nagustuhan. Maarte ka lang kasi. Ikaw ba yung mga tao na utin na mo yung... Hindi ko sinasabing pakit siya. Pero, sana they work the real Hindi match. siya memorable. Pero Puro injured spots eh. Like, tas yung hindi Injured siya... ba si Seth? Hindi, from night 1, syempre, bugbog na siya. Tapos hindi niya sinasell sa entrance niya. Sumasayaw-sayaw lang siya. Kasama yung mga... Pero it was great. Like yung stomp sa table. Fucking yung 10 Claymore. 10 ba? Madami. Mga 4. Ang daming Claymore. Yung build. So namulan na yung hita ni Drew na. Kaaslap. Tapos yung putang inang cash-in. Yung cash-in, maganda yun. Tapos finally, nakaroon siya ng moment. That was a great match. Hindi, but ina-expect niyo ba yung cash-in? Oo. Lalo na nung tinatrash talk na niya yung CM Punk. Parang alam mo Kasi sobrang burat naman kung nag-cash-in siya kay Cody. Pero masaya ka ba nag-champion si Damien Priest? Mas gusto ko sana si Finn? Si Drew McIntyre, pero okay naman si Damien. Para kasi sa akin, kung nag-champion si Drew, mahirap nang magkaroon ng storya ulit eh. Kasi lalo na ngayon, reklamador heel siya. Pag reklamador heel ka, wala kang satisfied ka na, isira yung character mo eh. So, dapat yun, may something na nagwa-whine about ka lagi. Yes, yun. So ngayon, dahil nga kinos siya ni CM Punk ng championship, and then sa Raw din yata, kinos din yata yung number 1 contendership. Yes. So mas may, na siya, whining na siya na. Yeah, happy ako kay Damien Priest kasi, diba, journeyman wrestler siya. Like, he's been in the business for a while. Hindi ko alam yung tama. Jazz hands. Magkano ka jazz hands? Si Punishment Martinez, pare. Saka ito yung ang maganda doon sa story ni Drew is the first time that he won the title, walang tao. Walang tao. So parang may asterisk eh. Tapos ngayon, nanalo siya ulit. Tapos hindi tumagal lang 5-10 minutes. Parang dumaan lang sa kamay niya, parang nasweldohan lang, nagastos niya. Parang ganun. So medyo talagang may bitterness. Kaya maganda. Kaya maganda. So the next time na he will win the title, hindi natin alam, may meaning. They're building up nga to pero, CM Punk and Drew eh. The way na binild up nila si Damien Priest from Money in the Bank winner until now, talagang parang hindi nila binigyan ng chance talaga eh. Nag-drop pa ng titles. Alam mo yun? Nag-drop pa siya ng tag team titles recently. So, parang maganda yung moment, pero sana mas may build up kay Damien Priest or parang nabigyan ng konting credibility. Well, may credibility yung Judgment. They held all of the titles. For a while. Yeah. Sabagay, meron ding meron din namang story dahil nga hindi naman siya kailangan ng credibility masyado kasi Money in the Bank. So, usually binibuild nila yun after. And I will say, ang angas ng finisher ni Damien Priest. Yung sit-down chokeslam. Mas safe pa yun, no? Tapos hindi ko, I've never seen anyone done that. Like, syempre, siya. I mean, sa E. Sa E. Parang siya lang yung unique sa kanya. And, South of Heaven chokeslam, which is a reference to Slayer, pare. Wow, okay. Yes. Kaya pala gusto ni Andrin yun kasi it tugs in the heartstrings of the Amoranto Stadium goers, pare. Mga Pulp SummerSlam. Red Horse Music Laban. Red Horse Music Laban. Rest in peace, Pulp SummerSlam. Red Horse Music Laban. Ito ang tama. Tangina, no? Pag inisip mo ngayon kung sino yung mga champion, Cody, tsaka si Damien Priest, di mo talaga maistang ibang era na to, pare. Yes. Sobrang lupit. Ano ba, may iba bang undercards na yung women's, yung Rhea Becky, decente. Yeah, it was good. Oo. Yung yung Io Bailey. Ganda ng finish, pare. Galing talaga ni Bailey. Naiinis sa akin si Red. Kasi bakit? parang nagpapaka-ignorante ako. Hindi siya makaakyat kasi yung leg niya, it cost her some time, pare. Ino-over-explain niya yung Nagustuhan niya ba yung
ikaw nagustuhan mo, Bailey. Io Bailey. Ang ganda. Ang ganda nung match, pero hindi lang talaga ako fan nung finish ni Ako Bailey. din yung finisher niya. Hindi ako convinced. Yung Rose Plant. Oo. Corny. Medyo Kahit corny yung nga. Bailey to Bailey, hindi ako... It's a belly-to-belly suplex pa. Kick out at 1 lang yun eh. Ginagawa ni Big E dati. Bailey to Tapos, Bailey. ano pa ba yung mga... Ay, na-enjoy mo ba yung... Hindi mo kailangan mag-L1 para mag-kick out eh. Si Red sobrang di niya na-enjoy yung Chicago Street Wala ko Fight. yun tayo. Di mo na gusto, nandun nabigyan ng moment si Bubba Ray Dudley na part of the Dudley Boys. Tapos dun yung The Duchess, Stacy Keibler. Wala ka Stacy Keibler doon eh. Pero yun. Parang night 2 undercard. Parang Logan Paul, Randy Orton. That was great. Na nagulat ako na suma-spot fest na pala si Randy Orton. May mga chain sequences na siyang ginagawa eh. It's WrestleMania. Dude, nagpo-pop sana ako. Akala ko matutuloy yung punt kick. Yan. Ano, ganda Kailan pa niya huling ginawa yung punt kick? Tagal na. Tagal na. Tapos nagpa-pop yung crowd. Oh, here's his heel finisher. Yes. Okay. Siya naging staple na sa Logan Paul match yung meron siyang tropa na naka-prime. Si I Show Speed. Hindi ko siya kilala eh. Pero nakakatawa lahat ng kinukuha nila. Parang willing to sell, willing na upakan. Saka not bad. Hindi pangit hindi yung masama. sell. Ganda. Nakakatawa nga kasi nung pag-reveal. Sinipa lang siya. Spartan kick eh. Spartan yun. Feeling ko finorse niya kasi may foam naman yun eh. Hindi, pero pagkakatawa pagkatapos hinubad niya yung mascot eh. Parang inisip, parang ang ganda lang kasi kung hindi mo alam kung hindi mo masyadong bihasa sa wrestling, mukha pa rin talaga siyang, puta hinubad, so mas masakit, di ba? Parang ganun. Ganda eh. Ay, nako. Pero ang ganda ng sell, puta, nung sa RKO. Puta tuwid eh, di ba? Ganun. Tapos yung double buckshot lariat. Tapos kitang-kita mo na mas binigay niya kay Kevin Owens kaysa kay Randy. Merong isang spot fest doon na parang nag-swanton bomb ba si Logan Paul? Tapos pagkatapos pinlash niya agad si Randy Orton. Indirific eh. Putang ini. Kulang na lang puta nag-cartwheel siya tapos nag-super kick pagkatapos. Nanood ng bago nung match the night PWG. before. Nanood siya ng bola. May PWG shows yun for sure pag WrestleMania weekend sa ganong klaseng area. Tapos tuwang-tuwa ako na nag-kick out si Randy Orton. Hindi lang sa sapak ni Jake Paul sa sapak ni Jake Paul na may brass knucks. Oo nga, maganda yun. Maganda yung finish. Tsaka sobrang hindi ako bitter sa nanalo si Logan Paul kasi para sa akin, keeper siya ng belt talaga. Yeah, he brings the eyes on the product. Yeah. I think next WrestleMania na niya i-drop yun. Para sa akin. Tsaka abangan mo siya matalo. Abangan mo siya matalo. Magaling. Tsaka magaling siya mag-promote lahat ng pinupuntahan niyang events, dala niya yung belt. Alam mo yun, he really does the business well. Again, as a wrestler, Carlo. Co-host ka dito, tanga. Because I respect the business eh. So, wow! Mr. Carlo. Mr. Di Makabakarol. Oo. Kaya nga hindi ako naging Bakita mo. Which is the... habang pinapagalitan ako this crystal pa. To be fair, mas mahirap mag-backroll than side roll. Yes. Pero sige. Sabi ko sa'yo, balik ka na eh. So, ang main contention daw, may prime energy sa gitna ng ring. Yeah. What do you think about that? Like, kunwari sa FPW meron MX3 sa gitna ng Puta sana. Bro, please. Kung magbabayad sila eh, di ba? Oh, papayag kayo? Dude, sa indie, minsan nasa-stretch na rin yung mga traditions. Pero kasi, actually, matagal na namin gustong gawin yun. Actually, yung ring crew guy namin, si Rex San Pedro, sinasabi nga niya, sir, gusto mo lagyan natin ng logo yung mga turnbuckle para makita ng mga sponsor na pwedeng maglagay doon. Ganon. So, marami siyang ideas, pati yung cable ng turnbuckle to diba, para may balot na nakalagay FPW. Ginagawa din niya yun. So, matagal na namin gustong gawin yun. And, practice siya dito sa bansa kasi boxing country tayo eh. And maraming mga boxing events na ganun yung puta ko. Parang short step pa kayo yung... Kape puro. Oo, lahat. Motolite. And para sa akin, I think it's about time na gawin ng WWE yun. Parang hindi ko nagigets kung ba't nila ginagawa. Sacred kasi yung mat eh. I guess so. Saka malaki yung premium siguro na in-offer nung Prime. Yeah. Ito, Devil's Advocate, they don't need the money anymore. They do. It's a huge... you could always
You could use more money. Like, More money gets ko sa FPW kasi you're a starting company. Kahit nga wrestlers, lagyan nyo ng logo okay lang sa akin Pero Pero kasi ang business model ng WWE kasi, talent-driven siya Mas marami silang in development na talent more than ever in their lives. And kailangan nila mag-invest sa talent because yun yung nila, yun yung stock, yun yung produkto nila Okay. 'di ba? So kailangan nila ng maraming investment or kailangan nila ng liquidity for that and also tandaan mo, every time na may ads sila, may cut yung mga talent dyan for sure. Oh, hell yeah. Tsaka wrestler nila yun Oo. Okay. Gets. Kung kinuha nila ng ads, kunwari, 'di ba, pag gumawa sila ng ang ganda nga ng nila structure nila Pag gumawa sila ng ads, gagamitin nila yung mga wrestlers para mag-talent or mag-endorser ng ads na yun. Tapos puta may cut sila ron. Nakita mo yung American Nightmare Prime bottle, pare? Meron? Sobrang, Kasi, hindi ko alam kung maangas. May bungo. ang akin lang, sana, wag lang isa. What do you mean? Kasi ang weird ng itsura nung... Na puro prime? Ganun. Hindi, isang prime lang na bottle. Literally isang print lang sa gitna. Oo. Kung maraming sponsor around it, mas magmumukha siyang... Hindi siya mukhang awkward para sa akin. Okay. Parang magmumukha siyang... Okay talaga. Mas mukha siyang seryosong ring para sa akin. Yung FPW. Kasi ngayon po may maliit lang... parang ang baba pa ng pangit pa ng scale ng logo. Lit lang. Ako mas gusto ko na isa lang. Talaga? Isa lang? Isang malaki siguro. Pero lit Kasi nakita ko na yun sa mga boxing. boxing Oh, or... UFC. Okay naman mga Pride na ang daming meron. Yun nga maganda Mukha talaga siyang fight. Pero hindi na naging premium yung brand kasi naging... I guess so. Pero Convoluted na ang akin, kung gusto mo siyang magmukhang fight brand, hindi dapat magmukha kang boxing o UFC. Sabagay. Di ba? Like, lagyan nila ng Bacchus energy drink yung FPW. Hindi naman sila kulang sa networking sa sponsor. Puta, kung bako sponsor, game. Sobrang game. Paano kung Bravo? Alam mo yung Bravo? Ano yung Bravo? Bravo food supplement. Hindi ko alam. Hindi mo alam yan. Papatigas pa na titi yun. Parang Passion Max. Si Robin MX3 yun, di ba? Ganun din. Hindi. Hindi ba? Hindi. Sa mga turnbuckle, may mga Titan shell. Dude, MX3, willing ako maglagay ng Bible quote sa apron ng ring. Kung gusto nyo, please. And the Lord said, in the day of May Bible verse na ako sa chest ko. Yeah. MX3. Palagyan mo na MX3. Konti na lang, dito, MX3. Biga 2 million game ka. Oo. Para to MX3? 2 million? 2 million? Magkano lang Sino yung scandal nagparato sa mukha ngayon? Ay, sa Taragis. Peke yun. Peke. Peke. K-Fave. K-Fave. Okay, babe. WrestleMania. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. Hay nako. Okay, so undercard okay. Ano pa ba yung mga nasa undercard? Ito yung pinag-uusapan din kanina pa. Maganda lang ba siya dahil sa main event niya or maganda siya overall? Yan. Ako kasi feeling ko maganda lang siya dahil siya yung Avengers Endgame. Kumbaga parang as a movie, pag pinanood mo yung Avengers Endgame ulit, hindi naman siya sobrang ganda Like ano lang siya, mahabang usapan lang siya to a big finish. Mm-hmm. So parang yun yung pakiramdam ko sa WrestleMania 40 na okay, decente yung undercard. Pero overall, mas maganda yung last year para sa akin. Hindi lang maganda yung ending. Actually gusto ko yung ending last year, pero sige. I would say, yeah, mas maganda yung undercard nung 39. Ito yung 39. Yeah. Ito yung maangas sa 39. Sheamus, Drew, Gunther. Tangina, just Nalalasahan ko yung mesquite sa bibig. Ano yung tang? Karne. Paluan festival. Tapos, kasi kala mo nagsuntukan sila ron. Puta, mas nagsuntukan pa si Rhea Ripley tsaka si Charlotte. Oh my God, ang ganda ng match. Grabe yung ano na yun. Grabe yung main event ano yung sinabi ba nung backstage? Magpapatayan na lang ba tayo? Parang ganun yung pinag-usapan nila may kailangan tayong patunayan. O sige, tara, magpatayan na lang tayo sa parang ganun yung ginawa Yun nila. yung maganda sa mga matches ni Charlotte Flair. Laging messy. Gritty. Totoo siyang laban. Madalas siyang sa ilong. Tangos na ilong niya. Parang siya may dugo, bibig, sa di ba? Nagkaroon pa ng time yung implant niya, di ba? Ano? Na Na-bruise? burst daw. Talaga? Oo.
Hindi ko alam yun. Hindi Hindi ko siya alam WrestleMania. implants ba siya? Hindi siya WrestleMania, parang house show lang ata or ulit? Raw, pero nangyari daw Medyo yun magaspa nga si Charlotte. Yun yung... Ang delikado ng moonsault niya. Nakikita ko yung moonsault. Like parang may mamamatay dito sa moonsault. Baliw siya. Ang ganda tignan. And honestly, she was missed. I feel like parang... Alam ko maraming women talent and everything. Lalo na na-put over niya si Jade Cargill and everything. Pero imagine mo kung nandun si Charlotte Flair. Oh my God, diba? yeah. Pero bakit nga ba siya wala? Injured siya against Asuka. Like, she missed a moonsault tapos she landed on her foot. Matagal daw yung injury. Tapos, makita mo maganda yung depth nung roster naman sa both Manias. Pero, iba talaga yung last year. Lalo na yung night 1 main event na maganda yung tag team na Rock, Roman, Seth, Cody. Pero mas maganda yung Usos versus Kevin Owens tsaka si Sami Zayn. Sobrang ganda ng main event. I will agree na mas maganda yung undercard nung 39. 39? Yeah. Oo, tama. Agree. Overall, mas maganda 39 sa 40. Pero like you said, yung the main event. Main event lang talaga. Good. Para sa akin yung main event ng 40, yung both main events ng 40, I would say it's up there. Parang para sa akin nasa top 5 siya main events of all time. Dude, nung pumasok si Cody Rhodes, tas meron siyang skull Eiffel. Masyadong malaki. Actually, di ba? Di ba siya sinukatan na maayos? Pero hapit naman eh. Like, yung fucking weird mo hapit eh. Pero siguro yung hindi ko ma-explain bakit ang laki. I think maganda yung malaki kasi it made him look more like a statue. Ay, hindi. Medyo nag-trim down din si Cody. Oo, nagpalit siya. Pero yung mukha niya, di ba sinukat man lang sana dun sa bungo, hindi siya naka-fit eh. Hindi ba hapit? Malaki nga siya, pero it made him look more like a statue. Nakita mo ba yung meme na na yung dinner table, tas why are you dressed like that? Like what? Tapos si Cody yung gano'n. Walang kwenta eh. Pero, ito yun, so sick. May gano'n. Tapos, yung highest paid Hollywood actor na in history lang naman, kasama doon sa main event. Malaking bagay, pare. Rock, Roman, Cody, Seth, as a match, nagustuhan nyo ba? Or... It was Attitude Era bollocks, pare. It was, I like... Marami suntukan. Yeah. May mga spot fest naman sa dulo. Yeah, well, walang spot fest. Yung mga, like, maraming brawling, which I liked. Yeah, gusto ko naman siya. It was good. It was a good main event. Like, yung nag-rock bottom si Cody from this table to another table. Yeah. Yun. And they won clean, technically, yung Bloodline. Hindi. Paano naging clean? Hinata ko ng belt sa likod. Pero, walang interference. It was just... Hindi clean yun. Hindi naman no disqualifications eh. Okay. Ginawa lang ni Darak na parang I'm gonna fire you if you can't. Diba? Okay. Parang gano'n eh. Ikaw, expert. Ay, hindi ako expert. Content expert. Hindi ako expert. Dito siya, andito sa guest panel content expert. Expert knows all the matches in the world. Mr. Papable the Unstoppable. Mr. Papable Unstoppable. Actual wrestler, Carlo Astudillo. Actual aka wrestler lang. Quattro. A big sex me. Ano nagustuhan mo? Yung tags? First event. Sakto lang. Medyo mas... I didn't go crazy about medyo it. May mga 15 minutes na nag-stare down lang sila. Matagal. Literally. Wala kasi kayo alam sa story. Hindi, ito Hindi, yung sabi ni Andre nagustuhan daw niya yung brawl. Yeah, I like those kinds of matches. Ako feel ko pang extend lang ng time yun. Of course, but I like it. Ikaw ba? Mas nagbobonyatan lang sila. Mas gusto mo ba yung mga FTR style? When it got busy, nagustuhan ko siya. Kasi I feel like, yun nga, they were trying to engage the crowd sa simula. So nag-outside brawl sila, pampahaba ng match, pampa-epic ba by the way. Nakasali sa build-up yun eh, yung pipong apo na So mas may value ngayon nung nag-step up sila. Kasi ayan na, tuloy-tuloy na nag-pick up na yung match. Mas na-appreciate mo siya ngayon. May mga spots doon na gustong-gusto ko. Like yung na-spear ni Roman si Rock. Diba? So, yung tsura ni Rock talaga galing eh. Yung yung self-face talaga niya eh. Tapos yung horrible sharpshooter niya ever since. Actually, maganda. Mas maganda na nga ngayon. Dati mali eh. Hindi nalalak eh. Saka alam niyo ba yun yung first na offense ni The Rock? Talaga? Yung sharpshooter? Hindi ba suntok? I mean, actual move. Actual signature move. Talaga, oo nga. Hindi siya masyado nag-ano. Bakit ba kasi mga tag team purist kayo gusto niyo yung mga well-paced psychology? Hindi naman. Hindi nila kinacut yung ring in half. Ito
Kaya ako ng mga sobrang mahal ko tag team. Tag team is probably one of my most favorite na tag team tsaka triple threat. Ang inang pinaka-favorite ko na match types. So, ang tag team for me, kapag yung build-up ng hot tag tama, sobrang sucker ako dun eh. Inis na nga na sa akin yung twins eh. Pag nagtatanong nila, what do you want for this? Oh, I want Hot that tag. slow build-up hot tag. Sabi na naman, parang bakit? We know we could do other things para gagano pa natin. Hindi, ganda eh. Talagang yun yung gusto ko. Like, ginawa nila lahat eh. Yung gapang, ginawa nila yung, maratag na bilang kukunin ng isang partner yung partner ng kalaban, pupuldarag niya sa likod, 'di ba? Ginawa nila lahat eh. Ang gusto mong hotdog yung parang si Lieutenant Dan eh, na gustong bumalik sa kama niya. Oh! Kailan mo si Lieutenant? Yes! Exactly! Kung gusto niyo maging successful tag team wrestler, dapat ganoon lahat ng match mo. Dapat yung gapang mo matagal. So, panoorin mo yun, yung Forrest Gump. Magaling. Para maging magaling ka. Para magaling kang tag team. Fan ka ba rin yung hot tag, natag na, pero hindi nakita ng ref? Oh, yeah! Oh! Yeah, yung false hot tag. Mga false tags, mga ganyan, paborito yan. Grabe yung inis ko nun dati. Dude, may isa akong match na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. New Age Outlaws versus the Headbangers. Raw lang ata ito eh. Tapos hindi nila pinapatag si Billy Gunn. Inuupahan lang nila si Road Dogg paulit-ulit. Tapos ang finish, nagalit si Billy Gunn, kumuha ng silas, inupahan lang yung dalawa. Kasi parati lang nandadaya, hindi nakita ng si ref. Mosh and Crusher. Ang ganda ng mas. Hanggang ngayon, Ben, sobrang wow. Ibang klaseng tag team yun ah. Nasa story lang na hindi pinapatag si Road Dogg. Ako naman from the other side. Oh. Kaya nga favorite ko. Pag ito po, bumalik kay Stacy Keibler. Ayun na naman. Ang favorite ko. TLC. Yung mga tornado tag. Yung wala nang... tama na yung... Masaya din yan. Masaya din yan. Yung rare ako manood ng AEW. Pero isang favorite ko din yung Anarchy in the Arena match. Ano yun? Yung mga may kabayo na. Putang nagagawa na eh. Hindi naman. Yung una. Yung Blackpool, hindi pa Blackpool nun, versus Kenny Omega, Young Bucks. Tas, Elite. dude, duguan silang lahat. Yeah, sakto lang yun. Yeah. Ako naboboringan ako doon. Kailangan mo yung gusto mo yung psychology. Hindi naman yung psychology, but more of like pag masyado ng maraming things going on, tapos may set pieces na. Like kung gusto tuwan sila, bilang po may mataas na stack of something there. Aakit sila dyan. Alam mo yun, obvious eh. May stations na eh. May stations, tama. May set pieces eh. Hindi siya natural eh. Alam mo yun. Okay. So, medyo naiilang ako sa ganun. Yung tawag doon, yung main event tag na yun, para sa akin, when they got going on, it's probably one of the best na rin na in terms of storytelling, styling, and everything, and high spots. Pero, ang tawag doon, ang hindi ko na talaga nagustuhan, feeling ko hindi nila kailangan ganun kahaba yung simula nun. Oo, haba. Yeah, it was 45 minutes. Parang nag-a-adjust pa ng sound o camera. Parang ganun yung feeling ganun yung feeling ko. Parang may nangyari ba? Hindi pa rin nagsimula. Parang ganun. Pero puta si The Rock still looks great. Yeah, still can do it. Siya lang yung nakita mo nung kinody cutter siya. Parang siya, tinapon pa niya yung sarili niya kay Cody. Galing pa rin siya mag-sell. Yeah. Pero masakit siguro yun. No? Kasi wala siyang first match niya in a while. For sure nagre-rehearse yun. Pero pag part-timer ka, tapos pabalik-balik ka, masakit yung bump eh. O yung hindi ko regular na nagbabump. Oo. Sakit niya. Alam mo, natatakot ako every time nakikita ko yung Cody Cutter. Ano? Kasi ang daming pwedeng maling mangyari dun sa move na yun, di ba? Yung timing, yung ropes. Pero nakikita mo naman tumitingin siya. Okay, bago siya umano. Tsaka ano yun, nasa taker din yun. Kailangan tabi. Si The Rock tumalon eh. Tumalon siya in mid-air eh. Sabi ko, putang lang galing ng timing ang puta. Alam mo yung weirdly enough what was pangit. Hindi ko mag-gets kung bakit. Kasi yung Jimmy versus Jay, naboringan ako. Ang pangit nun. Bakit kaya? Kahit yung intro ni Jay. Gusto ko nga, kasi mag-isa ko lang yun. Mag-isa ko lang nanonood nun. Hindi, pangit talaga. Hindi, pero sinabi ko, kasi they know each other so well eh. Kaya sila nag-super kickan. Diba, yun nga yung reverse nun. Kung alam mo yung isa't isa, ba't mo nga gamitin yung signature move mo, diba? Kaya walang... Do you think they're not used singles? Ako yun din. Yun din ang ano ko. Oo. Ako baka talaga nag-try sila ng concept. I'm pretty sure marunong mag-singles yung mga yan. Pero I think nag-try lang sila ng something, hindi lang nag-workout. Okay. I'm sure marunong sila, pero for a big time blow of feud. Kaya na yun, nag-main event na nga si Jey Uso eh.
Kaya niya yun. His name is Main Event Jey Pero Uso. ayun nga, yun ang nangyayari. Daming Dapat pangalan niya ngayon third match Jey Uso. Mid-card. Mid-card Jey Uso. Tangina yun. Nagustuhan mo yung ladder match, Red? Yung tag for the tag Hindi team? nga pangit nga yung camera ano. Ba't mo binabalik sa undercard? Main event na yung pinag-uusapan. Hindi, para may padding tong putang ina. Hindi, meron pa. Oh, wala pa nga tayo second match eh. Hindi siya kaya weird yung camera tingin ko. Kasi di ba may parang mga trusses dun sa around the ring. Oo, ano ngayon? Hindi Hindi naman nila siya- first time mag-ladder match. Hindi siya usual na setup ng... Hindi, may mga trusses naman before. Ganun ba? Oo, sa mga ano. Nakita mo Big yung Four? Ganun? Nakita mo yung part doon yung nag-hot tag si R-Truth. Sobrang, Nag-hot tag siya sa tornado ladder match. sobrang bobo lang eh. Nakakatawa. Naggaganon nga siya sa Royal Rumble. Oh, Hindi, gago. pero kasi ang bad trip dun, ang daming ang spots na maganda. Tapos hindi ka Ako nakakita. yung one final, yung DDT ni Johnny Gargano sa labas. Was sick. Hindi nakikita dahil nag-experiment sila sa camera angles. Ewan Okay. ko. So sana may release sa atin na nakita yung how it's supposed to be shot. Ewan ko ba't nila ginawa yun. Kung bakit ano. Okay. Pagdating natin sa second night, yung pinaka main event, inaabangan ng lahat ng tao. Ito lang yung only criticism ko sa match. Maganda yung match ha. Ang ganda ng work rate. Main event to. Main event. The main event. Cody versus Roman. Bloodline rules. Yung Finish the bloodline, story. parang mas nandaya pa sila. Lahat. Nang hindi pwede yung bloodline, mas nandaya pa sila. Noong time na yun. Kaysa ngayon na bloodline rules na, in-expect ko, puta, dumugin nila si Cody kaagad eh. Alam mo yun? Okay. Bakit may time na, nag-1-on-1 muna sila, tapos lalabas muna si Jimmy Uso na okay, hindi kaya ni Jimmy Uso, ito na yung isang rest back, si Solo, ayun yung isa pang rest back, ayun si The Rock, isa pang rest back, ba't isa-isa lang? To be fair, Red. Ano? Imagine ko yung itsura ng match. Kung yung first ring ng bell, inuupakan siya. 5 tao kagad. Hindi siya. Why not? It's the one-on-one muna, man. Ba't pa tayo nag-bloodline rules? Run-in nga pwede. Run-in nga, pwede yung... Boom. Pwede. Upakan lang nila. Tapos kick out siya 3 beses, puta. Ano ba tayo? Sinususpend pa ba natin yung... Di ba tayo nag-suspend ng disbelief na kaya niya mag-kick out sa 5-man beatdown? Yun ang akin lang. Kasi parang, ba't pa tayo nag-bloodline rules? Kung gingerly lang kayo, isa-isa papasok. Baka sinabi ni Code, ni Roman backstage, let's see, maybe I can beat Mas nang daya pa sila nung kalaban nila si Kevin Owens dati. Mas nang daya pa sila nung kalaban nila si Cody last year. Mas nang daya pa sila kay Drew. Lahat. Kung ipagtatanggol mo, sabihin mo na lang na nagkaroon sila ng miscommunication sa timing. Diba? Tanginang yun, sobrang... Haba nung ramp eh. Kayang yan. Hindi, ikaw nga sinabi. Baka sinabi ni Dawa Roman. sila problema sa ganun dati. Hindi nga. Gawin mo yung parang story in your head, sabi ni Roman, baka kaya ko muna mag-isa. Pare, si Paul Heyman nga ng daya sa match dati, pinosasan niya si Kevin Owens eh. Ngayon, ba't walang posas? Alam mo yun, ba't walang ganun, di ba? Yun lang ang akin. So ako, parang in the interest of, sige fine, dahil maangkas nga si Roman Reigns kasi munang i-1-on-1 yung kalaban niya. Baka ganun. Oo. At the same time, pero ang daling na neutralize ng bloodline. Parang wala silang as a cunning stable na okay shit, pinanalo natin tong blockbuster first match na to. Tangina mo Cody, wala ka na magagawa. Bloodline rules na. Pero yung bloodline rules sa last 10 minutes na match gagamitin. Di ba parang ang weird? Yun lang yung only criticism ko dun. But everything else, putang ina, kahit palabasin mo, kulang pa nga eh. So, lumabas si Goldust, lumabas si Stone Cold, lahat ng, gusto mo dapat meron ding lumang star na akampi ni The Rock. Dapat nag-gig silang dalawa. Dapat lumabas si Nation of Domination, pare. Putang ina. Sila Ahmed Johnson. Di Nation of Domination. Yun, Faruk. Sinusuot niya yung sa kamay, yung elbow pad, yung knee pads, pare. Una-una, si Ahmed Johnson, hindi siya Nation of Domination. Si Faruk ang Nation of Domination. Wala siya Ahmed sa Faruk. Ay, ng bobo mo. D'Lo Puta, Brown. sobrang famously kalaban nila si Ahmed Johnson sa Nation of Domination.
Oo. Tsaka pula yung brief niya eh. Oo. Itim yung Nation of Domination. Nakita mo yung isang spot doon, Rad, yung, di ba, ni Kronos Rhodes ni Roman Reigns si Cody. Sabi, that move sucks! I'm not winning with that. So, nagustuhan niyo ba yung main event? Bugyan kay ating resident wrestling expert. Alam lahat ng wrestling. Hindi ko alam. 4. Ano? Famously ayaw niya sa E. Oo, ayaw niya sa iyo kasi indie ka yan si 4. Indie. Nanood daw siya ng bago daw siya nanood ng WrestleMania, nanood muna siya ng PWG Bola Night 2. Ayaw lagyan ng virus yung PC ko. Ano, kamusta gusto mo? Maganda Yung yung main event. Cody Cody Roman. Kasi if sabihin ko na hindi ko siya nagustuhan or sabihin ko na 4.5 stars lang siya, blah blah blah. How would you adjust it para maging 5, para maging 6? Para sa akin, may potential na maging 7 stars eh. Paano? Yun, yung bloodline rules ayusin nila. Ay, hindi, ito. I-defend ko yung bloodline rules. Tulad nung sinasabi ni Andren kanina na, maangas ako, baka kaya ko pa one-on-one. Lagi natin nakikita yun sa mga action movies na yung main body, may clear shot na babarilin mo na lang eh. Pero hindi, martial arts muna tayo. Parang ganun eh. Diba? So, yun yung devil's advocate of way. Pwede. Parang, tatry mo na itang banatan. Tsaka may pride pa rin yun. Tribal chief ako eh. In the way na tangina sa Avengers, sa tingin mo ba tangina si Captain America hindi siya dudumugin kaagad ni Thanos? Samantalang hirap na hirap si putang irang si Hulk sa kanya. Tama nga naman, si Thanos nga naman, winout-on-tree niya muna yung bago siya nagpadala ng army, diba? Oo. Tapos yung mga, diba, naglalaban yung mga main heroes sa Avengers. Tapos nag-assemble lahat ng mga babaeng heroes. Tapos kinalaban nila yung least important. Hindi, pero akin kasi, hinipe nila yung Sino least important? Yung mga least important na kalaban na. Sino nga? Go Red. Hindi nag-assemble yung mga babae. Ano sabi mo? Nag-assemble sila, tapos kinalaban nila yung mga hindi importanteng villains. Hindi ako niniwala may jowa to si Andrew. Hangin eh. Leaning hard on inceldom eh. Alam mo kung paano sila nanalo doon? Kung doon si The Duchess. Stacy Keibler. Paano kayo yung lumabas? Hindi, kung nag-sexy dance si Stacy Keibler. Muna siya doon. Hindi, kung nag-sexy dance si Stacy Keibler, si Thanos, woo! Tapos papaluin niya yung ulo niya ng mallet. Tapos madidistract siya, tapos mamamatay siya. This show sucks. Okay, wait. I was just joking. Di nag-joke si Andre. Clinose na ng mga listeners. Wala akong kwenta to. Kala namin in-depth analysis. So, ba't mo siya nagustuhan? Dahil lang talagang it just felt big, ganun? Ako for me, yung culmination of a blow of story, finish the story, tama. Long great goal. Yun na talaga eh. Parang, if tatanungin mo yung mga tao na hindi siya nagustuhan, parang, sige, hindi mo nagustuhan, pero give me a solution kung paano. Wala. Kung wala kang mabibigay, invalid yung, mo. Tama. Opinion. Kulang ng sa outside dives. I would say. Okay, sige. Kulang sa Canadian Destroy. Kulang sa flaming tables. Dun sa dalawang wrestler na yun, hindi sila ma-dive eh. Hindi talaga ma-dive. Ito. Serious to Buti sana ako si Ricochet yun. Hindi ako advocate of wrestlers really hurting themselves unless sobrang special. Blood, pare. Actually, sabihin ko na kulang. Sige, pwede. Dugo. Tama ako din. For such a long turn out, tas nung Monday Night Raw, nag-blade si Cody. Outside segment pa. So, akala nga namin ni Red may gigging eh. Akala namin. Feeling ko nawala yung gig. Nabitin din ako sa The Rock involvement. Like, inapaan niya si John Cena. Bitin talaga. Tapos, chinokes lang mo siya ni Taker, tapos na. So, ako parang feeling ko, matagal pa siya matagal pa siya bago na take out eh. Para mas maganda rin yung build-up nung ano. Dude, may part rin ba sa Deep in Your Hearts? Nung narinig yung Shield music, nandyan si Moxley. Like, akala ko din eh. I was hoping so hard. Ako sa utak ko parang, posible lahat. It's the Paul Levesque era, pare. Posible ang lahat. Pero hindi ba mas maganda yun kung nag-play yung Shield music tapos yung old Roman yung dadating? Alam mo yung... Teka lang, makinig kayo. Pro wrestling to, pro wrestling. Ito na po yung huling guesting ng pro wrestling expert namin.
Hindi, alam mo yung ad nung Gatorade na si Michael Jordan kalaro niya yung sarili niya. Parang ganun. Paano nagagawin yan? May time machine ba? Hindi ito Look alike. Pare, ito di ba sabi nila, yung isa sa head writers daw ng WWE galing MCU. Marvel, laging ginagawa ni Wolverine to eh. I-stop ni present Wolverine, yung future Wolverine, or kung sino man. tumawa. Basta, kahit naman sa anong comic book. So pwede pigilan ni pre-cancer Roman Reigns. May cancer na siya ever since, by the way. Sorry, hindi ko alam. Pero paano mo nga gagawin in-ring? Kaya yun, hologram. Ay, isa-sell niya yung sapak ng hologram. Maraming Samoan na kamukha ni Roman Reigns. Yun yung gusto. Hindi. Kaya lang gumana. Yun yung gusto ko mangyari sa bloodline. Bakit tatlong Samoan lang yung dumating? Kala ko ba, the great, nagpakita pa sila ng family tree. Ito yung tita ko. Ito yung tito ko. Ito yung ano ko. Tangina, kumuha ka man lang ng other like 5 more Samoans, pare. Maraming Roman Reigns like. Pwede nga gawin yung, kanina pinagtatawanan yung idea ko ngayon. Hindi ko sinabing past Roman Reigns yung darating. Mas maganda yun, di ba? Ang labo nandun. Parang Age of Ultron yun. Kaya lang gumana yung fake Kane angle. Hindi siya gumana, by the way. Kasi may mask. Hindi siya gumana at all. May mask si Luke Gallows. Ang liit ng biceps nung Actually, Luke Gallows. Ang layo. Sabi ko, tangina. Paano na makata para si Kane? Laki-laki ng kamay niyan. Mas gumana pa yung fake Undertaker. Sino tong iron deficiency Kane? Nakita mo na ba si Blue Kane? Si Blue Pain na siya ngayon. Ang layo din ng katawan. Sobrang layo. Yung malayo talaga. May chan siya. Siya maliit lang yun si Blue Kane. Mas malaki pa si Matt Cardona sa kanya. CGI Roman. Ayun. So para sa akin, ito lang yung para sa akin, kung sinabing long-term storytelling done right, ito yung parang feeling ko plus 2.5 stars kagad to. Yung Seth Rollins involvement para sa akin is, kasi sabi naman, wala nagpa-upak lang siya, pero yun yung therein lies the genius you fucking marks. Kasi nag-shield siya. So ito It's what you comedians call a callback. Callback. One callback. A 5-year callback. One callback. Di lang. One callback siya. 2, it's, paano ba to? Para siyang, pag tinignan mo kayfabe wise, napasok siya sa Seth Rollins being the architect of the Shield. So parang, ang dating para sa akin kayfabe wise, ako si Seth, kailangan ko i-take down yung bloodline. Tinry na namin lahat. Diba? Prati kami na-overwhelm people-wise, power-wise, and everything. Pero there's one thing na alam kong gusto ni Roman na kahit bigyan ko lang ng chance si Cody na magkaroon ng 5 seconds na it's that close. Alam mo yun, na parang one shot. One shot. Okay, so pag hindi gumana yung upa ko, meron to, ito yung sinabi niya, meron siya may plan B, diba? There's always a plan B. Yun yung plan B niya, pare. Nag-dress up siya, Seth from the Shield, dinistract niya si Roman Reigns. Yung time na yun, na gumagapang siya, tas nag-hesitate si Roman Reigns, upakan si Cody, inupakan niya si Seth. Yun yung window of opportunity lang na nangyari para matalo yung bloodline. And in-orchestrate siya lahat ni motherfucking the architect, Seth Rollins. Saka by the way, hurt na siya nun. Hurt na siya nun, kasi yes. Kasi may nagsasabi na nagmukha siyang jobber kasi isang palo lang. Hindi. Yeah. Superman punch naman yung tinanggap pala muna. Superman punch naman siya. Pero at the same time, bugbog na siya nun. Kumbaga para sa akin, sobrang pasok sa character, sobrang pasok sa long-term storytelling, great build-up, it all fit into place. Tapos, nagkaroon din ng semblance of hindi lang kay Cody yung victory, which is kay Seth din, which is yung tag team partner niya na Night 1. So parang para sa akin, sa lahat ng taong tumulong against the bloodline from Jey Uso, Sami Zayn, Kevin Owens, si Seth lang talaga yung nagkaroon ng way talunin si Roman dahil siya lang yung taong merong alas kay Roman. Tsaka siya lang yung taong kilalang-kilala si Roman dahil nga Shield Brothers sila. Yung part na hindi pa rin makamove on si Roman Reigns from that. And that's what, para sa akin, yun yung pinaka-fuck. Ito yung nagpaganda dito sa match na to. Talagang inalay nila yon,
binigay nila yun. It was done well, executed really well. So parang para sa akin deserve talaga na one of the para sa akin all-time top main events talaga siya. Kahit weirdo yung Bloodline. May tanong ako. Yung moment na yun, di ba? It's naging meme. I'ma suck it. Alam mo yan? Damn! May meme, naging meme siya for a long time di ba? Di ba? Even outside wrestling, kaya siya naging more memorable yung betrayal na yun. If hindi ba siya naging meme, if walang social media, would it still be as memorable or mas magigets nyo ba yung callback if hindi siya naging meme? Good question. Fuck. I think oo, kasi kung wrestling fan ka talaga. Kasi usually yung mga ganong moments which is hindi masyadong inaano ni Vince, mas ginagawa ni Triple H because si Triple H parati siyang may callbacks for the people who avidly watch. So parang nare-reward ka because sinubaybayan mo because hindi ka tumigil manood Alam mo yun? So may mga ganon kang things na oh shit, now this is for the people na naalala to and everything. Yung naging meme, naging mas malaki siya lalo. Ako, para sa akin, ang laking tulong nun. Oo, laki. Even if casual fan ka, na nag-tune in ka lang 2 alam mo na moment siya. Alam mo na may significance to doon sa kasi Monday Night Raw lang naman yun yung betrayal na yun, di ba? Pero yung frame na yun. Yung nakaluhod si Roman and everything. Yeah. So, meron din like yung all of Roman's mistakes came back to haunt him. Like si John Cena kasi he fucked John Cena over. He fucked fucking Undertaker. Undertaker. Jey Uso. Ang kulang na lang siguro Sami Zayn, pero yeah. Yun din na weird doon, nawala si Sami tsaka si KO doon. Yun din, di ba? Parang okay, sige. Pero lumabas sila after. Di ba? So, yung by the way, yung mga lahat ng past rivals comeback to ginawa na ni Ralph tsaka ni Quattro yan para sa PWR Revolution sobrang same level lang. Same level. Nasa YouTube yata yung show. Match na yun. Nasa YouTube. Same, panoorin nyo tapos di nyo sabihin sa akin same level lang yung lumabas ako tsaka lumabas si Undertaker. Pantay lang Pantay lang yung Pops. Nakakatawa yung, di ba, dumilim, tapos si Red nagko-crawl pa lang. Hindi umabot. Gago fear ko yun. Dati parang meron kami tinatry i-choreograph na entrance na parang okay, magdidilim tapos pag crescendo ng music, magre-reveal tapos siguro sa utak ko parang paano ko na-miss time ko na solid yun or masyado kang maaga. Tapos alam mo, ma-flashlight ang ka lang ng phone mo, ang gago. Alam mo, may mga ganun Sobrang bad trip. Pero yun, I feel like it's such a well-made main event. Moments, sobrang daming moments. Yun naman kasi yung WWE style. Talaga. Ang style talaga ng E is moments Sobrang hindi ko inaasahan na lalabas si Undertaker sa Ako din. Stone Cold actually yung inaasahan ko lumabas. Di ba yung sabi mo yung dahil may clue dun sa truck, it's Cena and Austin. Yun yung greatest rival si The Rock Wala nang iba pa Like, para sa akin, ang sunod na sa dalawang si Triple H na So, labo naman lumabas si Triple H doon, baka ma-heart attack pat mamatay yung puta. When I think Triple H though, I think Mick Foley. Mick Foley, hindi, pero si The Rock, greatest rival si The Rock. Kung ililista mo, nasa number 3 yun si Triple H. Dude, Intercontinental Champion pa lang. Corporate versus si The Rock, DX. Corporation versus DX. Fucking bobo kang marunong. Pero like main rival ni Triple H. Mick Foley. Hindi. Ano ka ba? Hindi. Sandali lang. Nagkampi pa nga sila Nagkampi pa nga sila, nag-champion si Mick Foley. Yung McMahon in every corner match. Kalimutan mo na yun. Nagkampi yung first championship ni Mick Foley. DX ang kakampi nila ron. It's dumating si Austin. Royal Rumble, pare. Yung street fight. Yung fucking Hell in the Cell. Mick Foley, Undertaker. Triple H, Mick Foley. Pinanood mo pala yung sa YouTube yung pinaparod nila yung matches nila. May Mick Foley, Undertaker. Hindi. Panoorin nyo. Parang nire-recall lang nila, this what went wrong. What went wrong lang buo. May sinabi interesting watch ba? Ganda. May sinabi si Mick Foley, tapos siraulos talaga siya. Sana nakatalon pa ako nung chinokeslam siya nung... Tangan siraulo tong gago. Tapos si Undertaker You'd parang... be dead. Yeah. It's not enough for you, ha? Gumagano ba siya? Parang not enough? Pero laging ganun kasi nasa present ka na. Pero kung habang nandun ka sa moment na yun, ang iisipin mo, pag tumalon ako ng mas mataas, baka mabagok ako. Diba? Walang nangyari. Sabihin natin, hindi ka namatay. Ganda na landing hindi ka namatay So iisipin mo ngayon, I could have done it better. Pero in present, hindi. Wala, di mo maiisipin. Hindsight is 2020 talaga. Parang ganun, diba? So, overall, ito na yung usapan ngayon. No?
dahil very main event strong siya, would you say it's one of the best WrestleManias? Or Like what are we talking? Top 5, top 10? top 5? Sige, top 5. Kasi Asa- top asa- 10 doon, tangina 40 lang puta, magka-top 10 ka pa. Top 5. Kasi para sa akin, ang WrestleMania talaga, it's really defined by the main event. Kasi iba talaga siya eh. Para sa akin, okay, maganda yung WrestleMania na may Undertaker, Shawn Michaels. Pero hindi siya main event. Nung unang ano. Kaya parang it kind of stank nung sinundan siya ni Triple H, Randy Orton. Parang okay lang. Yeah. Diba? Maraming gano'n na WrestleManias eh. Na shit, ang ganda ng WrestleMania pero puta yung main event. So nagiging, It's how you end. kapag gano'n ang WrestleMania, hindi siya nagiging strong WrestleMania for me. Like kahit madaming magandang undercard. Para sa akin, WrestleMania 30, ang ganda. Start to finish. Ang ganda ng booking and everything. Pero, Like ayun. yung 20. Like isang 20, 20, maganda 20. talaga. Oh, ano yun? John Cena, Big Show pa yung opener nun. Ang ganda. US Championship. Ang ganda. Sobra. Oh. Eddie Angle. Eddie Angle. Tapos may first Money in the Bank. Yeah, it was a solid. Ladder match. Ang ganda. Sobrang solid ng card. I wouldn't, kasi, fuck. Tsaka kung moments, yun talaga ang moment. Oo, yung nagyakapan sila. Yung first na nakita natin yun, yung shoe finish. Yung dumulas yung shoe. Sino ka nag-isip nun? Ang galing nun. Sobra. Eddie siguro. Galing eh. Tapos, Ang hirap, fuck. Kaya nga para sa akin, overall, 39 is one of the best para sa akin. Siguro nasa top 5 yun. Hindi ka ba affected ng recency Yeah, baka may bias? recency bias. Pwede Yeah. naman. Kasi apektado ka rin. Tsaka, mas isipin mo pare, ang WrestleMania 20 was in Madison Square Garden. And so ang capacity niya was not even 30,000. So ito, na puta 70,000 per night. 'Di ba? Puta, ang laki talaga. Ang layo na ng dinating niya. Kasi kunwari ito, bibigyan kita ng WrestleMania na maganda yung maganda yung isang match pero pangit lahat. 13. Kay Brett Austin Oh my lang God, maganda nangyari doon. yeah. Para sa akin, one of the best matches of all time. Pero hindi siya main event. WrestleMania 13. 13 na. Olats ng... Hanapan natin. Ako din, like, Sid Justice versus Undertaker ng main event. Oo Ako nga, din, oo. Ako din, historically bad Mania to. Yung 27. Uh, Pero si Triple H Undertaker, maganda yung... maganda yung match. Maganda yung... Yeah. Diba? So parang ako, dahil maganda yung main event niya, it's one of the best. Pero yun nga, overall, kung i-average mo, kumbaga parang kung bibigyan mo ng rating ang WrestleMania, the way to rate it is 50% ng grade nasa undercard, tas 50% nasa dulong match na. Yung isang match lang sa dulo. 50%. Malaking bagay eh. 50 pre. Sa WrestleMania 30, ganda. Daniel Bryan, triple threat match. Sobrang ganda. Diba? Yeah, I think it's... Maraming bad trip na. Yung Mania na tawag doon, Bianca Belair, Sasha Banks. Ang ganda ng main event nun. Diba? So maaalala mo talaga. Pero kapag may mga Mania na may show stealer lang na match tapos yung iba, ano mo yun, hassle eh. Yeah. Yung mga Lesnar, Roman na Mania, sakto lang. I'm thinking kasi like Manias with good main events. Like, would you count 18 to that? Ano ba sino main event 18? Jericho, Triple H? Oo. No. Hindi, kasi may akala ko Rock kasi- Hogan nun eh. Rock Hogan, hindi ba sila yung nag-main event doon? Hindi. Okay. Diba? Hindi ko alam Hindi ba? ako Okay. magaling magtanda. Sorry. Tandaan. 19. 19 is Kurt Austin. Angle, Brock Lesnar. Di ba Austin? Oh, fuck. Really? Well, 19. Maganda yung 19. Yeah. May botch, pero okay naman yung Yun botch. ba yung shooting star? Mukha namang makas yung botch eh. Actually, Maganda tama yung 19. Chris Jericho, Shawn Michaels. Napakagandang match. Para sa akin, yun yung pinakamagandang match ng gabing yun. Pero ang ganda rin ng main event kasi. Yung 21, yung in-spear ni Edge, si Mick Foley. Ayun, yun. Flaming Mas table. maganda yung match na yun kaysa sa main event. Pero at the same time, may moments yung main event, yung binabato ni Cena yung... Doon siya nag-start siya maging controversial na main eventer kasi binabato niya yung shirt niya sa crowd, pinupunit, tapos Here, binabalik I sa will kanya. say, I guess this Mania has the best main event of all time ano? for me. Second. Ano? Ito, 40. Second. 40 ngayon. Yes. Talaga, ano yung first? Ano? Rock Austin, 17. Oh, syempre. Maganda yun. 17, hindi 15. 17, dude. Like, the end of the Attitude Era, pare. Hindi, may ano din eh. Kung may recency bias, meron din yung what popped you as a kid.
Oh, fuck, 17. So mas mas tumatak siya, naging core memory siya eh. Oo. So yung bias ko na ganun yung WrestleMania 20. Okay. Benoit. Yun yung para sa akin, That's also really good. pinakamagandang top out finish of all time. Para sa akin. Yes. Sobrang galing nung storytelling, nung ginugulong nila yung tas nakakapit pa rin siya. Ang galing lang talaga nilang workers eh. And the blood pouring na dun sa wrist tape ni Benoit. Grabe. Tapos Shawn Michaels, yun talaga eh. Magic talaga ni Shawn tsaka ni Triple H eh. Magaling talaga yung dalawang yun eh. Yeah. Ano mo yun? Tsaka in my head, parang kung hindi ka kampi kay Benoit nun, iisipin mo na, hindi na niya kayang hawakan to, umaasa na lang sa Triple H. Puta, mabibitawan na rin to. Tsaka maganda yung rin na nakabantay ka rin kay Shawn Michaels kung babangon ba siya or hindi or whatever. Parang gano'n. And like people weren't expecting Benoit to win, diba? Wala, malayo. In-insert na sila sa feud eh. In-insert siya sa feud eh. Hindi siya kasi in a triple threat, talagang yung submission finish alanganin eh, diba? Tsaka the way they booked it, naalala ko yung build-up nun eh. Parang hindi na siya bibigyan ng title shot until manalo siya ng Rumble. Tapos number 1 ba siya or number 2 siya sa Rumble? Number 2. Basta early, una, whatever. Kung naman yun. Tapos, nanalo siya. Tapos, lahat ng tao ina-expect na si Kurt Angle kasi yun yung match-up eh. Tsaka may current feud si Michaels tsaka si Triple H nun. Yeah. For him nun tumawid siya to the others, akala ng mga smarks, yung mga taong nagbabasa ng dirt sheets tulad natin, dati, akala na, hindi nila bibigyan ng push kasi kaya nga sila pinalipat. Kaya siya sinuhorn sa feud na to kasi hindi siya bibigyan ng push. Parang ganun. Puta, wala talaga nag-expect. Ang galing ng booking nun para sa akin. Props. And they run it back against the Backlash, which was also a good match. Ang nag-top out lang nun si Shawn Michaels. Ganda nun. So minsan nakakasama din yung dirt sheets, no? Oo, talaga. Dude, I stop. Ako rin tumigil na rin ako. Tumigil na ako. Dati every row, Google ako eh. Ako din. Raha.com, ganong klase. WrestleTalk.com. Maghahanap ka pa ng kakampi, no? Kakampi, oo. Pati sa opinion mo and everything, yung mga So, so sa'yo number 1, main event mo yan? 2. Main event 2 nga, 2. So ang number 1 yung Austin Rock. Austin. Nga pala, sorry, 2. I would say WrestleMania 40 baka a good baka hindi top Hirap 5. Baka hindi top 5. Baka more mga nasa top 10 siya. Kasi I would say ang favorite WrestleMania of all time ko rin talaga 19 eh. Wow, fuck, 19. Jericho Shawn Remind Michaels. me. Ano yun? Oh yeah, ganda ng Jericho Shawn Michaels. Ang ganda rin nung Rey Mysterio, Matt Hardy. Ang ganda rin nung tawag dun Brock versus Kurt Angle. Rock Austin 3. Yun talagang napaiyak ka dahil natalo si Austin kasi alam mo hindi siya babalik. Fuck. Parang ganun. You're right. As a whole or main event? As a whole. Okay. Main event, hindi masyado malakas yung main event. Yeah. Pero like I would say, kung bibigyan mo siya ng 5-star rating, nasa 4, mga 3.5 or 4-star siya. Which is still pretty good. Pero, pwede rin 30 pala. Naisip ko lang bigla. Ganda ng 30. Ganda rin ng 30. Brock Lesnar na nasa streak. John Cena, Bray Wyatt. Opening match. Triple H versus Daniel Bryan. Tapos yung main event. Pero essentially, hindi nangyari yung streak eh. Undefeated pa rin si Undertaker. Ba't ni-retcon na si ngayon? Si Brock Lesnar? Diba? Bigla lang siya na pinag-uusapan kasi Benoit na isang oras eh. Okay sa WWE. Sa WWE. Hindi sa atin. Posible. Si CGI. Ba't lumulutang lang si Putay? Ganda ng WrestleMania 30. Tsaka ang ganda ng call. It's a miracle on Bourbon Street. Diba? And like, fuck. Just to make it a bit about myself lang. That's what got me back to wrestling in 30 kasi talaga? Yes movement, dude. And like, fuck, it's so good. Ganda nun. Ang ganda ng na yun. Pero, ganda ng whole story. Ito yung sa 40 talaga. Lumabas siya na may bungo, yung Statue of Liberty, pero may bungo. Yan yung nag-seal sa akin ng deal eh. Angas. Real ass dude. Real ass dude pa si Cody Rhodes. Angas. The American Dream. The American Nightmare. Hindi dahil kasama niya si Brandy. Ako parang yung nag-make ng entrance na yun. Dumating si Brandy. Alam mo yung siya hindi nakita eh. Parang first appearance niya to, no? Sa E. Tsaka minong-mention siya ni Paul Heyman ba? Parang puta, ini-involve niya asawa. Meron nandyan eh. Ano talaga. Para sa akin, siguro 5-star match yung
Pag hindi 5-star ni Meltzer, yan bobo si Meltzer. Tagal na akong di nakikinig. Kasi hindi na nakikinig kay Meltzer. Ang galing nga ng pang-debunk ni Seth Rollins kay Meltzer. You guys believe in Meltzer? Parang ganyan. You know that Kurt Angle doesn't have a 5-star match? Gumanon siya. Tapos ako parang, nga, hindi nga credible si Meltzer. Fucking Japan mark lang yan. Ang daming putang ina. Kurt Angle, Shane. Kurt Angle, Shawn Michaels. Kurt Angle, Undertaker. Putang ina, doon pala sa tatlong yun, di 5-star yun. Putang ina. I would say na yung... Kurt Angle, Brutus Magnus sa TNA. na ngayon, GM na sa SmackDown. Oy, si Eli Drake over pa rin. Paano? I mean, si Meltzer marami siyang binigyan ng matataas na 5-star, even more, na deserving naman. Pero marami siyang binigyan ng less na could deserve a 5-star. Basta E kasi. Fuck, he gave him 1 star dun sa Jackass match ni Sami Zayn. 5 stars yun eh. Fuck that dude. Para sa'yo, 5 yun? 5 yun pa. Para sa akin, 4.5 yun at least. Ito yung bibigyan ko ng 5 matches on the top of my head na malabo na hindi sabihin natin in the last 10 years na lang. Ayan. Okay. Dapat may 5-star. Okay. Sami Zayn, Shinsuke Nakamura. NXT. Yeah. For debut ni Shinsuke, hindi 5-star yun. Kota Ibushi versus TJP. Hindi rin 5-star. Sa for some Cruiserweight Classic. reason. Mamili ka ng kahit anong The Revival versus American Alpha match. Yeah. Saka The Revival versus DIY. Yung bias. Kahit walang ni isang 5-star na match. Itong Putang kung si ina. Dave Meltzer sobrang bias sa Japan, ito sobrang bias sa NXT. Hindi ako bias sa NXT. Doon time lang na yun. May time. Kasi nagkaroon siya ng parang TNA feels siya eh. Maliit na studio. Alam mo yun, mga hindi kilalang wrestler. Kulang na lang yung 6-sided ring. Oo nga, kulang na lang 6-sided ring. Totoo. My point exactly. Hindi naman sa ganun. Kasi doon din si Monty Brown. Magbibigay ako ng main card na dapat pinag-star ni Meltzer. Yung unang mga binigay mo, puro NXT. Seth Rollins versus Brock Lesnar versus John Cena Royal Rumble. Hell yeah. Hindi 5-star yun. Tangina, napakaganda ng match na yun, puta. Parang yung equivalent ng match na yun is parang cam shot na covered yung mukha mo. Ganun yung... Ang samahan ng analysis. Minsan kasi may cam shot na hindi masyadong covered, na-disappoint eh. Triple H, Mick Foley, No Mercy. Hindi nga, last 5 years nga lang eh, putang in last 5-10 years. Yung sinabi mo na yun, in-expect ko manggagaling kay Andre. Pero, di ba, so, ba't pa tayo napunta lang? Kung i-dissect natin yung 5. Well, kasi, ito yung counter-argument. Sabi ni Meltzer, yun yung taste ko eh. Kung 5-star siya para sa, inabi naman niya to. Kung 5-star siya para sa inyo, edi 5-star siya. Pero syempre, ibang tao para kasi ginagawa siyang standard eh. Yun yung mali. Tandaan nyo na subjective ang wrestling. So kahit ako pag sinasabi kong, okay, one of the best main events to, making it one of the best manias of all time. Kung hindi mo siya trip, honestly, hindi mo siya trip. Ganun lang talaga. Puwersahin kitang, alam mo yun. Pero, kung sinasabi mo, na pangit ng WrestleMania na to, mali ka. Meltzer. Ano ba? May star ratings na kaya siya nilabas? Hindi ko alam. Actually, teka. Magsalita, hanapin ko. Kakasabi lang ni Red na wala siyang pakialam sa star rating. Sinasabi natin lahat yung wala tayong pakialam pero tinitignan natin. Pero ang sabi daw na, di naman wrestler si Meltzer eh. Kasi if it's 5 stars... Never ba siya nag-wrestling? Hindi, pero grabe naman yung credentials ni Meltzer, man. Pero ito, ganito ka, Mark. Dude, sumusunod siya sa mga, siya. Kasi pag dati sa Japan, sinusundan niya yung mga wrestlers, yung mga journey niya doon. Nag-sit in siya. So medyo may credibility naman. Isa sa mga bago kong moniker yan eh, wrestling moniker. Ang Dave Meltzer ng Pilipinas? Alam ni Andre to, ang Dave Meltzer ng thirst traps. Pangit. Sobrang pangit. Hindi na nga eh. That's the point. The 5-star man of war. Tapusin na natin tong putang inang episode to. Pero gusto ko rin malaman. Teka, hindi ko pa na-mention yung ano ko. Favorite Mania? Hindi. Favorite Mania? Or main event ng Mania? Hindi, sinabi ko na WrestleMania 20 eh. Favorite main event? Yun din sa 20? Oo. Pero meron akong unsung match ng WrestleMania. Core memory kasi. So, ito yung ladder match between Razor Ramon and Heartbreak Kid Shawn Michaels. With the bogus belt. Ito na yung second nila, diba? First din. First ba? Okay. Basta yung ladder match. Okay. Yun. Grabe yun. I think matagal na sila nagla-ladder match saka nag-scaffold match sa mga territories. Pero kung dahil nga
most of us, WWF lang ang pinapanood ng time na yun. First time mo makakita ng ladder match eh, di ba? So, very innovative. Tsaka ang high spot nun, puti, tumalon siya na splash from the ladder. Hanggang ngayon, nakikita ko pa yung forma ng katawan ni Shawn Michaels eh, nakaganon. Talagang splash yun. Splash talaga eh. Meme din yun. Yung meme din siya eh. So malaking bagay yung memes. Malaking bagay, oo. Ito lang yung, I think, maganda rin ang ginawa nila sa WrestleMania as we wind down kasi sinasabi ng mga tech namin na 1 hour and 10 minutes na wala naman nakikinig ng mga wrestling episodes nyo. Diba? Tapos, nagagalit na si Jasper kasi galit siya sa... Ayaw ni Jasper daw. Ayaw ng 40, sobrang mark. Sabi niya kulang daw sa super kicks. Oh, tas Canadian Destroyer. wala daw Canadian Destroyer sa apron. Nag-expect ko yung Canadian Destroyer si The Rock sa concrete. Saka wala daw glass. Walang real glass? Walang real glass, pare. Crimea River. Gago, they feared for his life. Si Tony Khan. Mga marks din. Pero work yun, pare. Oo. Okay. All of work. Okay. Ito na. Ano yung sabihin ko? Nalimutan ko. Napakagaling ko. Pwede na tayo matulog. Pwede tayo matulog. As we wind down nga, this episode, maganda siyang, hindi lang siya magandang main event, hindi rin siyang magandang WrestleMania, but it's also a great, it's one of the best things then that they could have done. And ito yung mga nagagawa ng mga ibang mania before them is to usher in a new era. Yes. Which is really good when they did it with Cena and Batista ng WrestleMania 21, nung WrestleMania 30, si Daniel Bryan, diba? So parang nag-usher in sila ng bagong era talaga na ang stars is kumbaga parang ang stars ngayon ay si Cody, si Seth, 'di ba? Si Sami, si Gunther. Iba na talaga yung ano. And to think na nagpa-comeback sila ng wrestlers, which was what they did din kay Batista para kay Daniel Bryan. Nagpa-comeback sila ng one of their best wrestlers to not take a spot but to put over the future. Edi ang laking bagay. Magandang statement. Yun yung tinatawag na rub eh. Oh, rub talaga. And so kumbaga parang hindi lang siya culmination but it was also a start of a very good. As in ngayon ako excited ako na it's a culmination. Oh, as in ito yung parang pinaka matagal na ako hindi avid na nagre-refresh ng Monday Night Raw results and clips, parang ganun. Pero lagi inaabangan yung The Raw after Mania. Hindi ako last year sakto lang. Hindi naman sobra. Ito po tayo na paggising ko. Gusto mo agad? Gusto ko na malaman agad. May malabong sinabi sa akin nila. Hindi, lalabas si Dean Ambrose sa Raw after Mania. Bakit siya lalabas? Wala lang. Yung past Dean Ambrose. Yung payat. Nag-wig. Na ano. Na hindi nagbo-blade every second. Yung sandong hindi pa nalaban in alam mo maangas. Parang NPC sa Double Dragon. Kung lumabas si John Moxley sa WrestleMania 40 tapos naka-blade na siya papunta pa na sa Wild Thing! Tapos pinagtatawanan nila yung past Roman Reigns idea ko. Ang pangit nun, puta. Walang kwenta yung... May isang analogy, pare. Roman is a man driven mad by his kingdom, pare. Ang totoong heels yung crowd, pare. Kasi binu siya nung face siya eh. Tapos doon yan nag-transform. Di ba yun naman talaga? Bakit sa akin, ang totoong heel si Cody Rhodes? Sinira niya yung pamilya ni Roman Reigns. Totoo. Siya yung totoong heel, pare. Sinampal nga niya, uncalled for na sinabi niya yung hindi proud yung tatay mo sa'yo eh. Parang ganun. Or grandfather. Alam mo, Cody, legitly, alam namin di proud yung tatay mo. Ayaw nga pa wrestlingin eh. Pinahan mo lang American Nightmare. Pero nakita mo yung kaganda, yung sa Backlash, yung title niya, I guess nightmares do come true. Tapos ang labo Backlash France, parang how insignificant for everyone is this? Kaya yung mga announcer, well, tapos yung gear niya America eh. Tapos siya yung Backlash France. I guess magkakulay naman yung bansa natin. Kaya ba siya, alam ko, tinawag siyang American Nightmare. Kasi may problema, yung America, like yung may... Hindi ba dahil, American Dream, American Nightmare, yun lang yun. Alam ko, pero may added layer ba na pangit din kasi yung America eh.
American Nightmare nga, diba? Feel ko hindi. Hindi. Okay, baka sa akin. Feeling ko kasi, nung umalis siya ng E, unfulfilled yung potential niya. So, kumbaga parang nung umalis siya ng E, sinabi niya to di ba, nag-tweet siya ng listahan, gusto niya maka-work. Tapos, sinubaybayan ko rin yung story niya and everything. Yung moniker niya na American Nightmare is parang him telling him na talagang ini-embrace na niya yung pagiging second generation person niya. Legacy hire. Parang si Carlo from unpoppable to unstoppable. Sobrang. Pare, isipin mo na lang, men. Some years ago, nagbola siya. Nagbola si Cody. So nag-basketball siya? Oo, nag-basketball siya. Bola bago droga. Bola daw muna bago droga. Tapos nag-NCPW din siya. Ayun, oo. Parang nagkaroon pa sila ng civil war ni And parang siya ngayon naging blueprint ng mga taong galing sa E. Who wants to come back? Who wants to do something in the E. Sila ni Drew. Yes, si Drew McIntyre. Sila ni Drew. I would say Drew actually did it better. Pero parang sila yung parang naging blueprint na fuck, okay. There's life after E. There's life outside of E. And it could actually catapult you to even greater. Kasi outside E naman, hindi naman siya main eventer eh. Hindi siya nag-main event ng Wrestle Kingdom. Parang self-excursion, no? Oo, self-excursion. Parang ganun. Hindi siya nag-main event, dude. He wasn't booked this big outside. Ever. Never siyang Diba last incarnation? Nag-main event siya kalaban si Nick Aldis. Yun lang. Yun lang yung parang naging big time niya. Pero sa AEW, TNT champion lang siya. Hindi siya nag-challenge for the belt or anything. So, ito talaga yung tatagang culmination of it all. Ayan. Okay. Napaka-derailed na ng usapan natin. At nasa wrestling pa. Nasa wrestling pa rin naman. We were winding down pero yes. Ang sarap kasi pag-usapan Oo lang. Doon kaya namin 5 hours puro wrestling. 1 hour 20 minutes daw. So diba? last 40. Last 40 minutes na lang. Tara. Yung next guest na si Isa nandyan lang sa likod. Parang sinasabi niya, okay, I guess nag-uusap pa sila ng wrestling. Pag-usapan natin yung backstage fight ni CM Punk tas yung pangit ni nun. Jungle. Pangit nun. Mas may intense na backstage fights pa sa PWR para sa akin. Na-work kayo. Na-work ba tayo? Na-work tayo. Kasi alam nila that they have nothing. Oo, talaga. Alam nila eh. So, tingin mo. Magiging delusional ka ba na yun? Pero ang bobo kasi na ang pagkalabas, hindi kayfabe namin to kasi kalaban namin ni FTR. Eh, ang weird, kung kayfabe ang susundan, mag-aaway si Samoa Joe at CM Punk nun eh. Ba't sila nagpipigilan? Oo. Diba? So, kunwari, sige fine, maniwala kang kayfabe to. Bakit magkaibigan si CM Punk at Samoa Joe? Bakit si Hook, pinipigilan niya si Jungle Boy, magkalaban sila nung night na yun? Diba? So, paano mo i-explain yun? Kung ipapasok mo siya as kayfabe, pero diba? ang silver lining doon, pinag-uusapan nyo pa rin siya. Sa bagay. Totoo naman. May tweet si Grayson Waller, tawa. Like, nagkaroon ng backstage fight pagkatapos nila manalo ng championship. Tapos ginulpin nilang lahat. Tapos i-release niya yung footage. Tapos tweeted ni Dijak, there was real glass everywhere. May weird din na nangyari between the WrestleMania weekend or moving into WrestleMania. Parang nagpo-feud online si Joey Swole, yung fitness influencer. Ikaw lang nakakita nun. Ako rin. Sino tong putang ito? Ikaw lang nakakita nun kasi gym bro ka eh. Hindi! Pinorward lang din sa akin. Pinorward ba sa akin yun? Tapos parang tingin ko magana. Sabi ko parang hindi siya sobrang laking draw. Yun nga eh. Parang baka they tested the waters. Ganun syempre. Ano yung initiative yun? Kasi sumagot din sila, Austin Theory. Initiative yun. Tapos feeling ko, parang naisip ko, anong gagawin ni Joey Swole doon? Pagkasabihan niya yung mga TikToker na nagbibideo ng deadlifts niya. Magbabump lang sila for Joey Swole. Alam. Tayo namin, ang nakuha nilang celebrity sila Jason Kelsey. Putang ina, anong laban ni Joey Swole doon? Puta. Magbablog siya sa kotse niya? Ang inang yan. Ay, nako. You need to do better. Oo. Pero ayun, very great. To the point nga na ang response ng kabila ng AEW is maglabas ng backstage footage to ride on. Yun talaga yun. That's how you develop new talent. Yeah. Tapos ginawa nilang main event, Dustin Rhodes. Di ba? Nag-crossroads. Nag-crossroads siya. So, ganun siya ka-epic. Kasi yung nag-react yung rival mo and yung reaction nila, though detrimental sa reputation, they still took the risk because alam nilang it pays off to ride on that WrestleMania hype. Ganun siya kalaki. Yeah. Oo. So yun, putang ina.
Para sa akin, kung bibigyan mo ng star rating yung main event, anong bibigay mo? 5 stars. Saan? Anong main event? Yung The Rock and Austin and yung sa WrestleMania 40. Parehas 5 stars. Yeah. Ikaw, 4. Mahina yung minimum 4.5 pero para sa akin 5 yun. Yung 40 main event. Okay. Hindi, night 1, night 2. Yung ayoko i-grade yung night 1. Bakit? Maganda kaya? Ayoko i-grade yun. Ganda kaya yung hampas ng belt, pare. Ganda na spot na yun. Tsaka yung na-spear si Rock. Ako, I would say, night 1, 4.5 stars. Night 2, 5 stars. Could have been 7, pare. Kung pero nasa wala Tokyo Dome yun, pare. Pero bobo kayo eh. Gawin nyo kasi yung sunod yung WrestleMania sa Tokyo Dome. Sa Tokyo Dome. Tingnan mo, 7 stars lahat yun. Saitama Super Arena po. Ang dami na nga nag-Saito suplex ng putang inang WrestleMania. Paano kaya kung nag-scale back sila? Let's take it back to Madison Square Garden. Alam ko mas malaki na yung Madison Square Garden yun. Ano ba? Yeah. Pero meron kasing big stadium na sa New York eh. Na 2 beses sila nag-WrestleMania dun. So, hindi nila kailangan mag-ano. Anyways, thank you so much. Thank you so much, guys. Sa lahat ng nanonood ng wrestling, please supportahan nyo ang local wrestling natin. Isa na namang advocacy, isa na namang pinasok kong venture na walang kinikita. Mahal na hobby. Sabagay, imbis na bumili ng kotse, bumili ako ng wrestling. G-Wagon. Saan may G-Wagon ka na ngayon? Kanin ko yun. Paano makas yun? G-Wagon. Tapos hindi mo pwede drive yung G-Wagon mo ng 2 kamay. Dapat nakagano. Tapos naka-recline. Manood kayo ng FPW Astig. Nasa YouTube po, FPW. Season 2 coming out soon. Andren, may popromote ka ba? Meron kang show. Si Andren may show sa Sabado sa Teatrino with GB Labrador called Showcase Sabado. Yung mga maratanda sa comedy, hindi na parang, Sabado Showcase tawag. Hindi. Showcase Sabado. Ayusin nyo yung pag-promote nyo. Featuring Andren Bernardo, Isa Villaverde, Baus Rufo, Judd Gregorio, and The Great GB Labrador. Nakaka-sold out lang the week before. Yes. So, the guy's a monster. A monster. Yun din pala. Yung hype video, maganda rin. Para sa akin yung hype video, sayang di na pag-usapan yung 4.5 stars. Pwede natin gawing isang episode yun. 4, may promote ka ba? Socials lang on Facebook, Good Guy 4, sa IG, 4 Fighting. Ayun. And ako, wala pa akong show. Baka magka-show ako. Pero baka sa main na ako mag-show, tinatamad na ako eh. Yun. Pero follow me sa Instagram, Comedy by Red. Yes. And yun, lahat sana ng mga projects namin, supportahan nyo. Tatry namin maglabas pala ng Patreon soon. So, abangan nyo yun. Exclusive content. Papakita ng cleavage, Andre. No. Mga once a week, mayroon lang butt crack ni Andre. Tapos i-rate ko yun. May mga videos kami pumapatay ng daga. Yun. Labo exclusive guys, pumapatay kami daga. Yung nandun lang tayo dala, tapos may hinihintay tayo may lumapit sa mousetrap. Hindi ka man lang dumaan dun sa uupuan mo yung cupcake. Hindi, wala. Exclusive daga killing videos. Okay, Andren, tapusin na ito bago tayo maka-cancel. Gusto ko lang sabihin na nagkaroon ng isang buong wrestling episode, hour and whatever. Hindi ni-isa man lang walang LA Night impression. Oo nga eh. Kasi gano'n na siya ka-buried. Oo. Di ko na siya gusto. Ang gusto ko na ngayon, si Jungle Boy Jack Ferry. Guys, sana nanood kayo ng Redolmania. Next time, bili kayo sa shows kasi there were real laughs everywhere. Guys, pwede na tayong matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Naparoon nyo ito ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.